What's going on guys, Donis here. Sa mga projects natin, particularly sa cabinet making, marami ng magagandang materyales ang pwede niyong pagpilian. Meron mga PVC panels or mga Celuca boards, at may mga laminated boards na usong-usong ginagamit sa mga modular cabinets. At kung gagamit ka ng mga special boards na ito, kailangan mo rin gumamit ng mga special tools and blades. Kaya dito muna tayo sa mga basic na materyales para kahit handsaw lang ang gamit natin ay mahahati natin ito ng maayos. Ngayon meron tayong mga pangunahing materials dito sa paggawa ng cabinets, which is plywood and plyboard. Sa plywood, meron itong dalawang klase. Isang ordinary na plywood at katulad nito na marine plywood. Usually, ginagamit yung marine plywood sa mga under sink ng ating kitchen dahil mas matibay siya sa moisture. But it doesn't mean na hindi na siya masisira sa tubig, no? Pag hindi mo to nilagyan ng protection, eventually masisira din ito. Hindi naman talaga siya waterproof, no? Water resistant lang siya. Na at some point, pwede pa rin siya maapektuhan ng moisture katagalan. Kaya importante rin talaga na may protection siya ng pintura. At itong plyboard naman, meron siyang softwood na board sa gitna at may vinyl cover siya at both sides. And ngayon maganda na yung mga plyboards natin, ha? Dahil dati kasi isang side lang siya maganda at yung isang side niya ay parang plywood din na katulad dito. So pag pinag-compare natin sila sa presyo pa lang, mas mahal tong plywood. So depende sa lugar nyo, no? Kasi yung ordinary plywood dito sa amin is 1,190. Then yung marine plywood is 1,290. Ngayon naman itong plyboard is umaabot lang dito sa amin ng 970. At sa tibay naman, ihamak na mas matibay ang plywood at mas mabigat siya kumpara dito sa plyboard. Pero ang plyboard is easier to work with at mas consistent yung flatness at thickness nito. At hindi rin ito prone sa warpage. Hindi katulad itong plywood kung minsan nagwa-warp ito. Kaya mas okay kami nitong mga plyboard sa mga cabinet doors, lalo na sa mga malalapad na sizes. Dahil kung ito ang plywood ay may tendency itong mag-warp at kapag sinarado mo na ang mga pinto, hindi ito masyadong lapat sa karkas ng cabinet. Unlike dito sa plyboard, talagang lapat na lapat siya. At kung balak mo naman patungan ito ng mga laminates, mas okay ang plyboard. Kasi minsan yung plywood, meron siyang mga uneven na surface. So katulad dito, no, pag nilapatan mo to ng laminate, sigurado makikita mo yung mga bukol-bukol niyan dahil nga hindi siya pantay. At pangit ito, lalo na kung gagawin mong mga front doors ng cabinet mo. Na pangit yung tignan, no, meron siya mga alon-alon. Pero actually, sa tibay naman, wala naman akong problema sa plyboard. Basta ma-finish mo lang ito ng maayos, siguradong matibay na rin ito sa moisture. At kung napanood nyo yung video ko regarding sa water-based paint, plyboard yung ginamit ko doon at na-protection na naman niya yung plyboard. So I think importante rin talaga yung mga finishes natin. Regardless kung anong gamit mo dito sa dalawang ito, siguradong tatagal to basta meron siyang protective coat. At kung bibili kayo ng mga plywood, siguraduhin yung local brand ang pipiliin nyo. Dahil yung mga imported na brands, kadalasan may mga palamang semento yan at pako na makakasira sa mga tools ninyo. At mas maninipis pa ang mga yun. And lastly, mag-iingat kayo pag plywood ang ginagamit nyo. Dahil mas madalas ako masalubsob dito kumpara dito sa plyboard. So I think that was it. Thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.